الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Tunay mga kapatid na tayo ay palaging pinagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw at katunayan na tayo ay kanyang binibigyan ng mga biyayang hindi natin mabilang. At sa mga susunod na araw insyaallah ay sasapit na naman ang pinakamahalagang buwan mula sa ating mga buwan na kung saan ito yung buwan na dito ibinaba ang banal na Quran. At dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya ng mga mabubuting gawain sa buwan na ito. Kaya naman mga kapatid sa panampalatayang Islam ay sikapin natin na alamin kung ano ba yung layunin ng ating pag-aayuno sa buwan na ito. At ito ay walang iba kundi ang na magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, inobliga sa inyo ang pag-ayuno katulad ng pag-obliga namin sa mga nauna sa inyo upang sa ganon kayo ay magkaroon ng takot. Tayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito ang ating layunin kung bakit inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno. Kaya naman ito marapat ang ating gawing layunin at ganun din na ito ang dapat nating mabaon sa ating paglalakbay patungo sa kanyang paraiso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi sa banal na Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Magbaon kayo, sabi niya, dahil ang pinakamainam na baon ay ang pagkatakot sa Kanya. So wala nang mainam pa na ating mababaon patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang ang Kanyang pagkatakot. Kaya naman bilang pagsasanay sa atin na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno na ito sa buwan ng Ramadan upang makamtan natin ang pagkatakot sa Kanya. So kaya nga sikapin natin mga kapatid sa panampalatayang Islam na ito dapat ang maging layunin natin at ito dapat ang maging baon natin sa ating paglalakbay papunta sa Kanya. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapahalaga sa layuning ito na Kanyang itinalaga sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay kanyang sinabi sa banal na Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sino man ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ay ipagkakaloob sa kanya ang solusyon sa mga problema, solusyon sa mga suliranin. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At ipagkakaloob sa kanya ang biyayang hindi mabilang. So ipagkakaloob sa kanya ang biyayang
napakarami, napakadakila para sa gawaing ito na kanyang itinalaga. Kaya naman ito ay paghihikayat sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakaroon natin ng pagkatakot ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay isa sa mga karangalan sa atin na kanyang itinalaga ang pag-aayuno na ito sa buwan ng Ramadan upang maging matuwid ang ating mga gawain, upang maging ganap ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ipagkaloob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang intensyon, ang layunin na ito sa ating mga puso, at iabot nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nalalapit na buwan na ito, na buwan na pinagpala, buwan ng mga mabubuting mga gawain. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah